What's up mga katuka? Good morning! Kamusta mga kaibigan? Kamusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo dyan. So nga pala mga idol, ngayong vlog na to ay update ko po kayo dito sa mga naka-pre-range ko dati ng mga baby stags. Ito po. So ito yung 5K sweater ko. Hindi pa masyado ganun ka pula yung kanilang mga mukha. Gawa ng, alam nyo na, medyo kompa. Bata pa. Ito po ay malapit na mag 5 months old. So yan mga katuka, oh, yan po. Ayan oh, siya oh. 5K sweaters. So ito na yung update sa kanila. Apat ito na piraso mga idol. Yung dalawa nandun na sa TP. Ayan po. Yung dalawa naman nandito sa 3x3. Andito yung isa. Ayan oh. Ayun. So yung ginagawa ko dito mga katuka para masanay sila bago sa TP, dito muna sa 3x3. Tapos mamaya nilalagyan ko yung paa nila ng short cord para masanay sila. Nang sa ganun ay pagdating natin sa or paglagay natin sa kanila sa dito sa TP ay di na nila hihilain yung kanilang mga lubid. Baka kasi ma-twist yung kanilang tuhod, magkaroon ng diferensya. So yun yung aking ginagawa dito mga idol para masanay sila. Ayan, teka lang. Okay. So yun mga katuka, ano? Sa ngayon hindi pa ganoon kaganda yung kanilang mga pangangatawan, hindi pa bulto sapagkat yun nga 4 months iniha pa. Malapit na ito mag 5 months. Ang mga manok pala natin nakadepende yan sa edad. Kapag medyo bata pa, normal talaga na medyo mabuto pa, may tinatawag na parang kasko pa. Yung mga ganun sa amin sa Bisaya, ang tawag dito yung bang mapitso pa. Oh. Pero pagdating nila ng 7 months pataas, diyan nag-umpisa na lalapad yung katawan, bibilog yung katawan at bubulto. Kaya dito expected talaga to, hindi pa ganun kaganda yung kanilang pangangatawan. Pero yung height nila mga idol, ito na, maganda na yung height nila. Siguro nasa 3.5 na tong height nito. Ayan. Ano? Tangkad ng mga kwanto, baby stags. So yun din po yung tip ko dun sa mga nagko-comment at nagtatanong po sa akin. Para daw bakit daw nagiging pandak or mababa yung station ng kanilang mga palahi. So para sa akin po, depende po kasi yan sa atin eh. Kapag po yung mga materialis natin na ginagamit ay medium to low station lang, possible talaga na naglalabas yan ng mga low or medium station. Pero pag gumamit po tayo ng high station, probably yung mangyayari po dyan, matatangkad or medium station talaga yung malalabas na mga sisiw. Kaya ako din po, mahilig din ako sa matatangkad kasi alam niyo na pang business tong atin. Hindi kasi ako madalas nagkuhan, alam niyo lang, sasali ng mga yung squad natin ba, libangan ba. So yun mga idol, yung aking kuhan lang din, tip lang din sa inyo. Pag nagpalahi tayo, gusto natin ng matangkad, sa materialis tayo tumingin at pimili tayo ng matatangkad na materialis, either inahin man at saka tandang. So yun po yung aking paraan. Kaya ko muna dito, saglit lang. So yun mga katuka, pasensya na sa pilipit kong dila. Masakit pa kasi yung aking dila, is very aching. Yan po, nakapag-mower na po ako kanina. So salamat sa Diyos, medyo gumanda yung panahon ngayon dito, medyo umaraw, kaya nagmawer ako kanina. Ito naman no. So ito yung tinatawag ko pong low station, yan po. Nasa mga 2.8 lang or 3 yung kanyang haba ng kanyang paa. Pero ito yung mga type kong mga station na magaling mag-cut or napaka-accurate yung kanilang mga paa at saka mabilis siya makabalik sa posisyon. Ika nga sabi ng idol natin na si Kuan, si Idol GGPA ng Imperial GF. Sir John John P, good morning Sir John John P. Kamusta ka idol? At siyempre ang aking buddy din naman na buddy Roel Amano. So magandang umaga sa inyo mga kaibigan. So yun nga sabi ni Sir John John P, mas maganda yung mga medium station lang. Kasi nandyan yung cutting ability at hindi nawawala sa posisyon yung paa. Madali makabalik. Yun yung gusto ko din po sa mga low
to medium station. Ang matatangkad po kasi, sabi ng mga karamihan na nagmamanok, yun nga, maayos naman yung lakas, nandiyan naman yung lakas, pero ang kuwan lang dyan, ang kulang lang is mabagal makabalik yung paa sa posisyon sa sobrang tangkad. So yun po yung disadvantage niya pagdating sa, alam nyo na, exam or laro. Ayun lang mga katuka. So sana'y nakapagbigay ako ng mga simpleng tips sa inyo or opinion. Anyway, paraan ko lang din naman po ito. Hindi ko naman po sinasabi na ito yung tama or ito yung paniwalaan nyo. Alam ko may mga kanya-kanya kayong mga paraan na sinusunod. So ipagpatuloy nyo lang po kung saan kayo hiyang. Magkakaiba kasi tayo ng, alam nyo na, mga diskarte ba at mga paniniwala pagdating dito sa ating pasyon na to. Alam ko marami din po nagbabasa sa akin, lalo na sa Facebook. Yung in-upload ko yung 2 days before the exam, no water. Eh yun yung paraan namin mga idol eh. In reality, kahit hindi man tanggapin ng iba, ay yun yung paraan namin na sa tingin namin ay nag-click sa amin or nag-function sa amin. Kaya pinagpapatuloy namin. Kaya doon sa mga nagko-comment po na hindi maayos, minsan nagsasabi sila ng negatibo sa akin. So okay lang naman. Naunawaan ko naman kayo. Medyo siyempre tao lang din tayo, nasasaktan din tayo sa mga nagko-comment na hindi na talaga, parang below the belt na. Pero mas pipiliin ko pa ring unawain kayo kaysa masaktan ako. Kaya lang mga katukan, sa totoo masakit talaga yung mga sinasabi nila. Baliw daw ako, kuwan daw. Hindi daw maganda yung mga ganon. Eh dito kami masaya idol eh. Dito kami nag-click, sabi ko nga, dito kami nag-function sa parang ito. 2 days no water. Pero binabawi naman namin sa kuwan. Hindi kami nagpapainom ng tubig sa totoo, pero sa pagbibigay ng pagkain, ang masasabi ko may tubig naman eh, kasi binabasa ko naman yung pagkain nila. Tapos nagda-drop pa ako ng Reload Plus. So, kaya sinasabi ko, wala naman akong sinabi na wala talagang moisture yung katawan ng mga alaga nating manok. So sa kuwan lang talaga, kumbaga sa pagpapainom, stricto lang talaga kasi nga yun nga, base sa paniniwala ko din at ng iba nating mga nagmamanok din, pag masyadong matubig yung ating mga alaga during ng exam, kapag yan po ay nasugatan, ay tatagas talaga yung maraming, alam nyo na, kulay pula ba. So yun, kaya yun yung paniniwala ko din na totoo nga kahit gaano kalaki kasi yung hiwa, kung hindi naman nasa intimano, hindi naman mawawala or makuhan siya, mag-evaporate. Pero kung maubusan ng kulay pula, alam nyo na, ang hirap kasi dito katuka, pasensya na kayo sa mga term ko. Kung maubusan ng kulay pula na libido, yun yung makakapag sa kanya. Alam nyo na. So yun lang mga katuka, pasensya na kayo muli sa mga paraan ko. Kung ano yung nakita nyo, yan lang talaga. Yan lang talaga yung paraan ko. Kung mayroon kayong natutunan, itago nyo. Kung wala naman, itapon nyo. Ganun lang. It's very easy to forget. God bless po. Shout out po sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa suporta nyo. Lalong-lalo na po sa mga subscribers ko dito sa YouTube at saka mga followers ko sa Facebook. Thank you very much po mga katuka. Congratulations sa ating lahat. 100k followers sa Facebook. Melpi Katuka. Hindi ko yan maabot kung wala kayo. Kaya utang na loob ko yan sa inyo. Salamat sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo, na hanggang ngayon nandito pa rin kayo nakasuporta sa akin bilang isang nagmamanok at kaibigan nyo. Bye-bye po. Lagi natin tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa sugal. Family first. Family first as always. Bye-bye. Ingat. Sana masaya ka lang.